mo tumawag ako ng pulis? Isipin mo nga, bakit ako nagpunta ng restaurant? Bakit kita hinalikan? Sino ba ako? You're a lunatic. Makinig ka, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Pakinggan mo lang ako. Tigilan mo na ako, please lang. Anong sasabihin? Anong ginagawa mo? Bumaba ka nga! Get out! Ayoko, pakinggan mo muna I ako. said get out, please! Makinig ka, kung hindi ka sasama sa akin, magkukuwento ako sa lahat ng media. Tiyak ako mamayang gabi, mapapanood mo ang sarili mo sa TV. Sige na, drive na. Ay, nako. Ano ba to? Marunong ka ba magmaneho? Saan tayo pupunta? Kumanang ka. Compulsory road. Thailand, ano ba naman tong ginagawa mo? Ha? Nawala ka kahapon. Tapos naka-off pa yung phone mo, hindi ka matawagan. Pwede bang bumati muna ako sa'yo ng good morning? Hindi mo lang alam kung ano nangyari kahapon pagkatapos ng iskandalo. Oh, bakit? May maganda bang nangyari? Kwento mo. Himala, naisip mo palang ganyan. Sinira mo lang naman ang pangalan mo dahil sa isang katawa-tawang palabas. Ang resulta? Naglabasan ng napakaraming chismis. Tinanong ng channel kung bakit hindi mapanatili ni Dr. Love ang sarili niyang kasintahan. Tama sila. Sabi nila kung magpapatuloy ito, mawawala lahat ng viewers mo. Wala kasi silang tiwala. Tataas din ang ratings niyan, makikita mo. Thailand, ang dapat nating gawin ngayon, gawin nating pabor sa iyong sitwasyon. Ganito, pakakasalan mo ba talagang iyong mahal? Magkakaroon ka ba ng mga anak? Hindi ko alam kung mangyayari yon. Ha? Kung hindi mo aayusin ang sitwasyon, tatanggalin ng channel ang palabas sa ere. Alam mo naman siguro na relasyon ko ang nakasalalay dito, di ba? Ano? Relasyon ba ka mo? Thailand, wag mo akong lokohin, ha? Relasyon? Nakakamatay ba kapag walang babae? Iniisip mo ba na hindi ko nakita na pinili mo si Naz para pabunguhin ang pangalan mo, ha? Naz Soiler, oo, maganda. Tamang proyekto, pero kung hindi ka makakakuha ng resulta, sayang naman ang puhunan. Kung ipagpapatuloy mo yan, mawawala ang pangalan mo. Kapag nangyari yan, pag-uusapan naman natin ang kompensasyon na isasampa ko laban sa'yo. Ang dami mo namang inaalala. Hindi mangyayari yan, maniwala ka sa akin. Talaga naman. Relax na relax ka, no? Tandaan mo, kapag tinanggal ng channel ang programa mo sa ere, makakalimutan ka ng tao. Sinasabi ko na sa'yo, Dr. Love. Ano ba namang lugar to? Pinahalik niya ang kasintahan niya sa iba. Di man lang niya mahawakan ng kamay. Ang dami niyang sinasabi tungkol sa ibang tao, puro pa siya biro. Bakit ganun magpiro si Dr. Love? Mukhang hindi tama yun, Doc. Nasaan ba tayo? Sumama ka muna sa akin, sasabihin ko sa'yo. Ano bang meron dito? Yan? Negosyo ko, bahay namin. Buong buhay. Kami ng auntie ko ang nagpapatakbo. Assistant mo yan o katrabaho mo? Hindi lang katrabaho, kaibigan pa. Ngayon, bakit mo ko dinala dito?
Hindi kita niloloko. Totoo talagang chef ako. Naging assistant din ako ng magaling na chef. Natuto ako sa kanya ng French cuisine. Pero 2 taon muna bago ko natutunan ng lahat ng yun. Pasensya na, pero hindi ako nagtrabaho sa mga lugar na nakasulat sa CV ko. Wala akong mga parangal, wala mga medalya. Eh bakit ka nag-apply sa akin tapos peke palang CV na ibibigay mo? Hirap ako ngayon sa negosyo ko. Kailangan ko ng dagdag na trabaho. Hindi ako yung tipo na madaling makisama sa lahat ng tao. Nagkataon lang ba na napadpad ka sa restaurant? Hindi yun nagkataon. Nakita kita. Ini-interview ko ng isang magazine noon. Sinabi mo pa, kung gusto mong umayos ang buhay, magluto ka. At simula noon, umabas ang passion ko sa pagluluto. Kaya ako naglakas loob na magbukas ng restaurant. Alam kong nasa tamang landas ako. Humingi ka ng referral kay Chef Ayup, napunta ka sa restaurant. Ngayon nakapasok ka na sa restaurant, bakit mo ako hinalikan? Ibang klase. Tama ka. Naging bastos ako. Nagawa ko yun kahit walang pahintulot mula sa... Crime. Bawal ang ginawa mo. Pasalamat ka hindi ako nagreklamo. Ayusin natin to. Hindi ako oportunistang tulad na iniisip mo. Nahanap ko ang trabahong gusto ko at ayaw ko itong mawala. Wala na ang kontrata mo sa foundation. At kapag hindi naging magandang kalalabasan ng launching, sigurado ako, magsasara ang restaurant mo, hindi ako papayag nun. Sa huling pagkakataon na to, yung nagawa ko, patawarin mo Sorry ako. pero hindi na mahalagang paghingi mo ng tawad ngayon. Ayoko makatrabaho ang kagaya mo na walang kontrol sa sarili. Good luck na lang sa tinayo mong negosyo. Yes, Thailand. Papunta na ako. Bye. Maganda tulog mo. Mukha kang kalmado ngayon eh. Medyo. Nag-usap ba kayo? What did he tell you? Sabi niya may nangyari during the event sa restaurant. Gumawa lang siya ng way para ma-divert ang atensyon ng mga tao. I can't believe that. Haharap sa'yo na parang wala lang, sinungaling. Yan ba ang palusot niya sa'yo? Hindi rin ako naniniwala sa kanya pero wala na rin akong ibang maisip na Hindi dahilan. na siya magtatrabaho sa'yo, di ba? Huwag kang OA, pwede ba? Malay ko, ang kalmado mo kasi. Iniisip ko lang kasi na Sa tingin ko, ikaw rin dapat kumalma. importante sa akin ang gabing yun. Nangyari sa harap ng napakaraming bisita. I'm sorry, hindi ko kayang kumalma. Thailand, alam mo akong hinalikan doon, hindi ba? At iniisip ng lahat na ginawa ko yun para lang sa palabas. Bakit? Kasi yun ang sinabi ng boyfriend ko. Kaya tapusin na natin tong usapan na to. What did you expect? Gusto mo bang suntukin ko siya, ganun ba? Naisip mo na pala eh, bakit di mo ginawa? Mahal ko, baka naman matagal ka na niyang minamanmanan. Baka binabantayan ka niya kasi may mga lalaki na o-obsess sa mga babae. Kung may ganun, sa tingin mo ba itatago ko sa'yo? Sabihin mo nga. Ewan ko, Naz. May lalaking basta na lang humalik sa'yo. Sinusubukan ko pa rin intindihin. Eh di sabihin mo na rin na inakit ko siya para kumpleto na. No. Ni minsan hindi ko inisip yun. Hindi talaga. Pero sana maintindihan mo ko. Hindi ako nakatulog buong gabi. Paulit-ulit ko siya nakikita. Mabubuwang na ako. Kung hindi niya sinira ang gabi, engaged na sana tayo ngayon, Naz. Naisip mo ba yun? Engage? Magpo-propose sana ako kagabi. Alam mo ba yun? Yusain, hello. Ang in-order namin yung magandang klase ng lobster, yung malaki at malaman, hindi ba? Bakit ang dumating sa amin payat? Nakakahiya sa mga customer. Paano namin isi-serve to? Huh? Sige, sabihin mo sa mga tao mo, ayusin naman ang delivery nila sa amin. Ayoko na maulit to, ha? Sige, salamat. Bye-bye. Miss Sebnem, for signature niyo po ito. Tama naman ang sinabi ko, hindi ba, Candemir? Thank you po. Bilib din naman ako sa'yo, no? Paano mo nakayanan na tingnan na lang yung nangyari kahapon, ha?
Kung ako yun, hindi ako makakapagpigil. Tiyak na suntok ko na yung lalaki. Ano bang gusto mong sabihin, Sebnem? Wala naman akong ibig sabihin. Ang galing mo lang kasi nagawan mo ng paraan ng ganong eksena. Idol talaga kita. Ang galing mo, hanga talaga ako sa'yo. Ay, ito pa pala, Thailand. Bakit hindi mo ikasi na Chef Firat at Naz sa show mo, ha? Sigurado, maraming manonood nun. Curious sila sa kung ano pang drama nila. Dahil ba di mo kayang patakbuhin ng restaurant kaya nanonood ka sa TV? Tigilan mo yan, please. Hindi naman. Hindi ko lang kasi kayang gawin yung mga trip mong gawin. Pero isipin mo lang kasi ang tingin ko, bagay sa TV ang si Chef Firat. Promise, sisikat yan bigla. Charming, gwapo, palangit eh. Pag-isipan mo lang. Try mo lang. Okay? Tingnan natin kung makangiti pa siya. Tingnan mo nga naman, oh. Sino ang sikreto niyang nobyo? Anak ng kilalang negosyante, si Hazin Grabe Sawyer, naman kung makahalik at ang may-ari lalaking ng- yun. Atila! Sir, salamin niyo po. Oh, teka Abby. Ba't ang aga mo ngayon? Di ba may mga meeting ka? Hindi tuloy? Meron pero kinansel ko. Sabi mo, di ka makakapasok kasi busy ka. Yan lang palang gagawin mo. Okay, sige. Maaari ka nang umalis. Thank you, ma'am. Ano bang problema? Bakit pa ang init ng ulo mo? Bakit ka ba nag-cancel ng meeting mo? Kinakabahan kasi ako. Itong HR manager, lumapit siya sa akin kanina. Tinanong niya ako, gusto niyong malaman kung laro lang ba yung kay Naz o hindi. Wala akong may sagot. Dapat ang sinabi mo, palabas lang yon. Wala nang iba. Sinabi mo yun, di Yun ba? na nga ang nangyari. Kinuwento ko yung nangyari kahapon. Ganon din ang sabi sa akin ni Naz at Thailand. Pinanood pa namin ng video. Uminom pa kami ng tsaa. Abby naman, are you really sure sa kinikwento mo? Feza naman, sa palagay mo ba, mag-aaksaya ako ng oras sa ganyan? Wala lang magawa ang mga tao. Walang dignidad. Tatanungin ko yung manager na yan bukas. Feza, hindi to tungkol sa tao. Tungkol ito kay Naz. Hindi mo pa rin ba ako maintindihan? Naintindihan ko naman, Abby. Anong palagay mo sa akin? Walang alam? Kumalma ka lang para di na lumala ang sitwasyon. Mamaya pupuntahan ko itong sinas. Titignan ko kung may iba pa sa likod nito. Ano pa bang dapat makita? I mean, baka wala naman talaga. Gusto ko lang makasiguro. You don't know what you're saying. Sa totoo lang, si Thailand talagang may sala. Paano na naman napunta kay Thailand tong usapan? Feza, it was all his idea. Sa tingin mo ba si Naz ang makakaisip na gawin yon? Oo nga, tama ka. Si Thailand nga ang sanay sa showbiz, kaya baka siya ang may pakana. Basta si Naz, kakausapin ko, hindi na to mauulit, kaya huwag ka nang mag-alala, kumalma ka lang. Bagel! Bagel! May sesame! Bagong lutong Ay, bagel! tamang-tama ang dating mo. Salamat. Welcome, enjoy. Ayos, maraming salamat sa iyo. Pagkatapos niyan, magbumuka ng bacon ng karne. Grabe naman kasi talaga ang ginawa niya eh. Bakit ba naman kasi siya ganon? Nilaro pa niya ang damdamin ng babae. Tama si Sevi, wala rin tong magandang naidulot sa atin. Talaga? Mirza, di ba gusto mo pang magkatay ng manok nung iniwan ni Naz si Doc? Tapos ngayon bigla kang bait-baitan? Mukhang na in love na naman si Abby Firat. Akala ko noon laro lang eh. Pero parang seryoso na to. Pinaaso ka lang ba niya, ha? Magpo-propose na pala sana siya sa akin kagabi. Oh, bakit pinalampas mo pa? Ang seryoso mo naman. Sige na, hindi na kita lolokohin. Eh, bakit malungkot ka? Dahil ba hindi natuloy? Nalulungkot ako sa mga bulaklak. Tignan mo sila, oh, nalanta na. Ay, oo nga, kawawa nga. Sa tingin ko kulang lang sila sa dilig kaya nagkaganyan. Palagay mo, baka
Kailangan din nila ng kiss para magkakulay ulit. Sebnem, lalagyan kita ng volume control sa bibig mo dahil wala kang preno. Grabe, joke lang naman yun, oh. Pero seryoso ako. Anong dapat natin gawin sa chef na yon, ha? Kung ganito lagi, pati tayo malalanta din tulad ng mga bulaklak na yan. Sana sinabi mong parte ng trabaho ang halikan para hindi umalis si Chef Firat. Sige na. Gusto mo bigyan ko pa siya ng papuri eh. Oo nga, dapat binigyan mo nga siya ng papuri, di ba? Pero magaling talaga siyang chef at mahal na mahal talaga siya ng buong kitchen team. Mahirap talaga makahanap ng kagaya niya na may pusong magtrabaho. Bakit hindi mo siya pabalikin? Oh, what do you think? Huwag kang mag-alala. O ayan o, may nahanap na akong kapalit. Hello. Halika, dito tayo. Hindi maganda. Anong caption? Lahat ng to, babies ko yan. Share. Ay, Losha. Ay, siya bang pinakasalan niyo eh? Ay, naku! Si Firat to! Ay, naku! Totoo ba to? Hindi maaari! Parang tinamaan ng kidlat ang bubong natin! Ay! Hanggang sa kasal niya, siya pa rin ang gumagawa. Ay, asaman. Sana wala kang araw na maging masaya. Sinira mo ang buhay ni Firat. Magmahal pa kaya uli itong anak ko? Kawawa naman. Ate, may nakita ako! Ate, halika rito! Ano ba nangyari? Bakit natataranta ka ng Hindi pa ganyan? tayo tapos sa problema! Ang Firat natin at ang girlfriend ni Dr. Love! Ay! Ergin, anak, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, ate. Naku, tingnan mo ang damit mo. Natapunan ko. Ate Gulindam, halika, linisin natin yung suot mo. Magmamantsayan sa damit mo Ako na ang maglilinis dyan. Itapa mo na lahat yan. Wala na tayong magagawa dyan. Bilisan nyo! Ate Sultan, makinig ka muna sa akin. Meron kang dapat malaman. May mga extra pa tayo sa loob, di ba? Ewan ko. Teka, papakinggan mo munang sasabihin ko, Ate Sultan. Gulindam, halika na, dali. Ang daming darating, oh. Hindi pa tayo Hindi handa. kasi nila mahanap ngayon. Gulat Sandali, talaga. sasama ko muna sila. Sandali, tayo niyo ako! Ano ba kayo? Hindi ko maintindihan kung ano nangyayari sa inyong lahat. Ano bang problema? Excited lang, Anne. Ha? Excited lang kasi kaming lahat. Excited talaga, ha? Aha. Sige na, linisin mo na yan. Sigurado ako sa napanood ko. Hindi niyo ako maloloko, kaya tigil-tigilan niyo ako. Alam niyo, pinanood ko yung video ng 40 times. Ilang taon ko na rin kasama si Firat sa kusina. Kaya kilalang kilala ko ang batok niya. Hindi ako magkakamali. Ate, okay na. Magaling ka na. Si Firat ngayon, pero pag nalaman ni Auntie Sultan to, yari tayong lahat. Tsaka tignan mo naman, hindi pa siya maka-move on sa ginawa ni Asuman. Huwag mo nang dagdagan, please lang, Gulinda. Maawa ka naman sa kanya. Ang hindi ko maintindihan, anong ginagawa ni Firat sa show ni Dr. Love? Imposible! Kilala ko si Firat. Hindi to palabas lang. Totoong hinalikan niya yung babae. Pero saan sila nakita? Gano'n na sila katagal. Kailan nagsimula to? Yun ang gusto ko malaman. Gano'n na Ate Gulindam, kasimple. tumingin ka sa akin. Ikukwento ko na sa'yo ng buo. Ganito yan. Matagal na panahon ng kilala ni Firat ang babaeng yun. Oo, noon pa. At mahal na mahal ng babaeng yun si Firat. Oo. Pero ewan ko ba, wala yata sa katinuan yung babae. Oo. Tama. Kilala mo si Firat. Mabait yun. Nalungkot lang, kaya inalagaan na lang niya. Ay, naku. Ano to teleserye? Mahal ni girl si Firat. Pero si Dr. Love ang kasama niya. What if kaya, no? Kaya niya pinush yung kasal dahil kay Firat? Ngayon na may halik pang nangyari, ano pa kayang gagawin niya? Si Dr. Love ang magiging katapusan nating lahat. Ay, naku po! Hindi ako makahinga! Promise! Paano na to? Ate, kumalma ka lang. Kalma ka lang. Kalma ka lang. Kumalma ka lang kasi. Sobrang uwi mo kaagad eh. Hindi. Plano na niyang pakasalan yung babae. Baka nabaliw na siya nang makita yun. Sisirain niya ang buhay ni Firat natin.
Sino bang nagkabit ng mga bumbilya? Salim, kuya. Hindi naman niya inayos ang lagay eh. Ay nako, kilala mo naman yun eh. Kaya huwag ka na magtaka. Ano yan? Confetti, kuya. Babagsak yan parang snow habang kasal. Doon mo ilagay sa likod ng pader para hindi paputokin ng mga bata. Oo, sige. Abi, anong ginagawa mo? Bakit ikaw ang nandiyan sa taas? Sabi ko ikaw ang magkabit. Pinagawa mo na naman kay Abi Ayaw Ferrat. kang papigil eh. Pambihira ka naman, oh. Tama na, ang mahalaga na ayos ang mga ilaw. Hindi matatapos to kung walang kikilos. Ikaw ang bahala, kuya. Sandali lang. Hello? Okay, sige. Pupunta na ako. Nasaan ka? Ikaw na bahala rito. Oo, sige. Let's get to the point. Please answer me directly. Ano bang problema mo? Anong gusto mo kay Naz? Wala naman akong problema kay Naz. Pera ba? Nilapitan mo ba si Naz dahil mayaman siya? Sandali lang, Doc. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, baka magsisi ka. Itigil mo na yung yabang mo at sumagot ka sa akin na maayos. Bakit mo hinalikan ang girlfriend ko? Well, we already talked. I don't need to explain anything to you. Sa akin, kailangan mo ring magpaliwanag. Ako ang boyfriend ni Naz. Gaano katagal mo na siyang kilala? Bakit, Doc? Pinagseselosan mo na ba ako ngayon? Ayos naman kahapon ah. Sabi mo palabas lang yun. Bakit? Ano ba talagang problema mo? Balak mo ba akong paikot-ikutin? Hindi mo ako maloloko. Alam ko na. Producer ko dati ang nagpadala sa'yo. Wala siyang laban sa show ko, kaya ito. Ito ang plano niya para sirain ako, tama? Alam mo, Doc, sa totoo lang, kailangan mo na magpatingin sa utak mo. Pero sa totoong doktor, ha? Nung nakita pa lang kita, alam ko na. Makinig ka, ha? Huli na to. Simula ngayon, huwag ka nang lalapit sa amin ni Naz ng lampas 1 metro. Do you get that? At huwag ka na rin magpapakita. Excuse me po. Tanong lang. Kayo po si Dr. Love, di ba? Ay, hindi. Si doktor walang kwenta yan. Pwede po bang magpa-picture? Wala na. Tumakbo na siya papalayo. Naz, bakit bumaba ka pa para sa amin? Baka may istorbo patuloy ang trabaho mo. Naku, walang ganon. Okay lang naman ako. Nagpunta rin pala ako rito noong nakaraang araw. Gustong-gusto kong pagkain. Dinala ko pa ang friend ko para matikman din niya. Nagustuhan naman niya ang pagkain. Nakakatuwa naman. Sana magustuhan niyo ulit. Enjoy your food. Magugustuhan nila yan kahit hindi mo sabihin. Sumama ka sa akin. Thank you. Bakit mo ba ginagawa ang ganito, ha? Ano bang ginawa ko? Napakadaldal mo kasi. Hindi matigil yung bibig mo. Oo nga. Narinig mo naman nagustuhan niya yung luto ni Chef Ferrat. Diyos ko, kay Lord na nga lang tayo umaasa. Pero alam mo ba, hindi chef ang pinapadala niya. Kung hindi napakaraming bills. Gusto mo makita? Ito, tingnan mo. Dali, tingnan mo. Akin na yan. Let me see. Hi! Auntie, Nag-grocery lang ako. Naisip ko lang dumaan para magkape tayo. you came at the right time. Welcome po, Miss Feza. Salamat. Ano yan? Palipat-lipat ang bills. Mukhang hindi maganda ang takbo ng negosyo. Tama ba ako? Halatang halata sa mga itsura nyo. Pero mukhang dagsa ang mga customer, ah. Auntie, salamat talaga sa suporta niyo. Malaking tulong ang ginagawa mo sa amin. Oo naman. Pero kampante na talaga kami. Kaming mag-partner, pakakaraos din kami, Miss Feza. Kaya don't worry. Good dear. Dapat lang. Tama yan. Sabnem, Ano po yun? pakidalhan mo nga kami ng 2 kape. Mukha namang paalis ka na, hindi ba? Sige, dadalhan ko kayo. Yes, Auntie. Gusto kong mag-usap tayong 2. Tungkol naman saan? Naz, naguguluhan ako. Parang may mali talaga sa ginagawa niyong palabas. Auntie, please lang. Wag na po nating pag-usapan pa yan. Naz, tignan mo ako. Sabihin mo ang totoo. May tinatago ka bang Auntie, relasyon? ano ba yung sinasabi niyo? Aminin mo na, may intindihan kita. Ako rin, dati may mga ganyang lihim na hindi ko naiwasan. Yun bang tipong bigla ka na lang mahuhulog? Sa isang taong hindi mo inaasahan. Ganon din ako noon. Nangyayari talaga yun. Nagloko ka sa asawa mo? Sino sa kanila?
Naz, huwag mong ilihis ang usapan. Hindi to tungkol sa akin. Pero sa'yo naman galing ang kwento, di ba? Naz, magiging totoo na ako. Kung hindi mo naman seseryosohin si Thailand, wag mo nang paasahin ng tao. Pero si Thailand lang ang bagay sa pamilya natin. Wala nang iba. Siya lang ang pwedeng magpasaya sa'yo. Maniwala ka sa akin, please. Mr. Thailand, kayo pala yan. Hindi ako to. Ano pala nangyari? May nalaman ka ba? Anong nalaman mo tungkol kay Eyup? Sir, nalaman ko kung sino ang nagpadala sa kanya. Si Chef Ayup. Ano pa? Nakuha ko ang address niya. Meron pa? May maliit siyang kebab shop. Sila ng auntie niya nagpapatakbo. Maliit lang na pwesto. Yun lang ba? Sa parehong lugar din siya nakatira. Sa baba ng bahay ng tiyahin niya. Lahat ng oras nila nasa kebab shop. Pati buong pamilya nagtatrabaho ron. Ang cute naman. Family kebab shop. Tama kayo. Bihira na ang ganyan ngayon. Siya nga pala, sir. Nandito na rin po yung customer natin. Nasa taas na po siya. Hindi customer. Client, Attila. Client. Sige, pupunta na ako. Aalis na ako. Huwag mong kalimutan yung sinabi ko, ha? Ito po, Miss Feza. Salamat, Candemir. Talagang napakabait mo. Ang bait niyo rin po. Miss Naz, ito po yung reservation list niyo ngayong Salamat araw. sa'yo. Auntie, sige na po. Baka malate ka pa sa lakad mo. Ano nga ang tagline natin? Thailand is the best. Bababa na po ako, kung okay lang. Sure. Halika rito, Meral. Sabihin mo kay Miss Naz ang problema mo. Anong nangyari, Meral? Yung bagong chef, hindi kami makahinga sa kanya. Lagi kasi siyang galit sa amin. First day niya ngayon, di ba? Natural lang nakabado siya. Oo nga, pero ang pangit ng pakikitungo niya. Hindi kami makakilos ng maayos. Meral, alam mo, sa kusina, mahalaga ang disiplina. Pero kung may problema, kakausapin ko siya. Huwag ka mag-alala. Salamat, ma'am. Tuloy na po ako. Naz, ang sungit ng tao. Tama sila, nakita ko rin ang arte-arte. Tama naman Sorry, sila. ano ka mo? Tama sila sa Kasi ang pagkain, niluluto yan ng may saya. Kung ganyan kagrabe yung chef, apektado ang staff. Paano sila gaganahan? Di humanap sila ng paraan at masanay na kayo. Dahil si Chef Firat hindi na babalik pa rito kahit kailan. And no one is allowed to mention his name. Miss Cecile? Ay. Lakad. Lakad na. Welcome. Thank you. Miss Cecile, nakakatuwa naman at nakita namin kayo rito. Nasorpresa ba kayo? Sabihin na lang natin na inibitahan kami kaya kami nandito ngayon. Hindi niyo ba alam? Talagang hindi niyo alam na invited kami ngayon? Si Chef Firat ang nag-invite sa amin kagabi. Di ba? Guys, attention! May mga VIP tayo ngayon. Kailangan agad silang asikasuhin, maliwanag ba yon? Chef, anong pinakamabilis nating maihahain na karne? Mabilis? Apurahan? Karne? Walang ganon. Walang urgent. Oo, urgent. Narinig mo ba? Oo nga, urgent. You have to do something. What do you expect us to do? Sabihin sa kanilang kumain ng tissue? Sebnem, teka lang. Chef, mukhang hindi tayo nagkakaintindihan. Anong masasuggest mong iluto? Paano natin gagawin? Gagawin ba ang ano? Hindi kasi pwedeng minamadali ang pagkain. Hindi ko yan kaya. Walang urgent. Ganun ba, sir? Ganun pala, ha? Ayusin mo rin to ngayon. O ano? Sebnem, teka. Gawan mo ng paraan. Pero nai-stress ako sa babaeng to. Sebnem, kalma ka lang, please naman. Chef, kasi mahalaga talaga yung mga tao sa taas para sa amin. Hindi namin kakayanin to kung wala ka. Kaya tulungan mo kami. Lahat masaya, di ba? Paano ba? Ano? Sandali lang. Ano? Hindi. Hindi ko matatapos sa oras. Chef, huwag ka munang susuko. Makakaisip ka rin ng paraan. Isipin mo lang. Oh, mukhang may naiisip ka na, no? Gawin ba natin? Hindi natin ito matatapos kaagad. Dapat bumalik na lang sila bukas. Ano? Sumagot ka, Chef! Mag-uumpisa ka ba o papalayasin kita dito sa kitchen ko? Hindi rin kita kaya kasama magtrabaho. Kahit gusto mo ba? Wala ka naman talagang balak magtrabaho. Get out! Tama na, sige na. Kumalma ka lang muna. O balik trabaho na. Ituloy niyo lang yung ginagawa niyo.
Sabihin na lang natin kay Candemir na ilabas na yung tissue. Oh guys, starter muna tayo. Ako nang bahala sa karne. Ako nang bahala. Gagawin ko ng paraan. Naz, anong ginagawa mo? Hindi mo kaya yan? Sidnem, ano bang ibig mong sabihin? Pinag-aralan ko tong trabaho na to. Nakalimutan mo na siguro. Tumabi ka Oo dyan. nga, pero matagal ka nang wala sa kusina, di ba? Marami yung mga guest mo ngayon. Kakayanin mo ba? Gulendam! Gulendam, hindi mo ako naririnig? Ay, oo, ate. Pakihinaan ng kalan, no? Okay na. Iabot mo nga yung tinapay kay Sevi. Dali mo yan kay Hilmi, ha? Sevi, halikan mo si Hilmi. Ano sinabi mo? Ate, batiin mo si Hilmi yan. Halikan mo siya para sa akin. Expression lang naman yun, ate. Ganun lang. Gulendam, may asawa at 4 na anak na si Hilmi. Tapos magpapaabot ka pa ng halik? Gusto mo ba ako atake sa puso? Dadalhin ko na to. Walang halik. Never. Auntie, nilagay ko na pero parang hindi kasya eh. Bakit di mo ko bigyan ng ibang tray? Ay, Mirza. Kasya yan kung ilalagay mo sila ng ganyan. Ilapit mo sila. Hayaan mong mag-kiss sa mga baso. Oh. Bakit ba puro halik yung nasa bibig mo? Sige, ako na lang. Ako nang bahala. Tingnan mo yung mga bata. Dito pa sa loob naglalaro. Magsilabas na nga kayo! Ay, ayan na. Nadapa yung bata. Hinalikan niya yung sahig, oh. Yan ako. Bakit pa paulit-ulit yung sinasabi mong yan? Kasi naman... bakit ka ba nagagalit? Umiikot pa yung mata mo. Hindi ko rin kasi alam eh. Huwag ka nang magalit. Hindi ko naman sinasadya. Naku po, mahabaging langit. Sumasakit ang ulo ko sa'yo. Ah! Siguro hindi niya kaya. Mamaya sasabihin din niya. Buti nga nakakapagpigil pa siya eh. Diba? Respeto mo naman ang effort niya. Ang hirap nun, no? O kaya hahalikan niya si Mama. O kaya ikikwento niya lahat ng detalye para hindi naman siya masisi kahit na itinago niya ang tungkol doon. Anong Turkish translation ni Miss Prosecutor? So sabi niya ililigtas ni Gulendam ang sarili niya at si Auntie Sultan ang papatay sa ating lahat. Yun na nga yun. O kaya, paparusahan niya si Firat at ipapakasal siya sa unang babae na makita niya. Ngayon, maghihintay na lang tayo. Sabi mo hindi malalaman ni Gulendam. Nagsasalita ka ng kung ano-ano. Ayan na, sinabi ko na sa'yo, boy. Hindi ka paniwala si Gulendam. Nakakagulat siya. Mahirap pakisamahan. Iba yung nangyari ngayon. Sana hindi mangyari yung sinabi ni Ate Gulendam. Ano? Si Dr. Love. Sana wala siyang gawing masama kay Firat dahil sa galit. Gawin? Anong gagawin niya? Yun ang hindi ko pa alam. Cenk, hello. Kumusta ka? Eto, ayos lang naman ako. Salamat. Naalala mo ba, sinabi mo may utang ka sa akin? Oh, please. Ano naman ang pwede nating utang sa isa't isa? Magkaibigan naman tayong dalawa. May hihilingin ako sa'yo. May isa kasing lugar eh. Antiplease Place ang tawag doon. Wala akong narinig na mabuti. Baka may mga problema sila. Hindi ko alam kung ano yon. Pero lahat naman yun may kahinaan. Baka invoices. Malaking bagay ito sa akin. Okay, sige. Ipapadala ng assistant ko ang address ngayon. Maraming salamat sa iyo, ha. See you soon. Mr. Thailand, may customer po kayo. Papapasukin ko ba? Atila naman. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Hindi customer. Client. Pasensya na, sir. Oo nga pala, client. Papapasukin ko na ba siya? Oo. Honey, trending ang show niyo kahapon, ha? Pinag-uusapan ng lahat. Hindi lang kami nakatagal. Pasensya na kung hindi namin napanood. Nakikipaghalikan ka sa isang aktor, tama ba? Oo. Acting lang naman yun. Ang creative. Galing. Ano nga yung sinasabi mo? Kumusta ang kitchen? Nahihirapan yung mga tao. Kasi hindi nila alam ang gagawin. Ayaw mo kong patulungin eh. Para namang kakayanin mo rin. Ngayon, kailangan nating magsabi sa kanila kaysa mapahiya. Siguro nga tama ka. Dapat nga kanina pa eh.
Let's go. Hello? Meron kaming mahalagang bagay na kailangan sabihin sa inyo. Chef Firat! Akala namin nasa kusina ka. Saan ka ba nang galing? Ladies, welcome. Salamat. Salamat. Lagi ako nandito, nakareding tumulong. Kagaya ng sinabi ko, kung magpapatuloy ang ganitong pag-uugali ng asawa mo, pinakamabuti na putulin na ang nagpapahirap sa'yo. Maraming salamat talaga. Binuksan mo ang bagong opportunity sa buhay ko. Walang anuman, sinabi ko lang naman ang tama. Tagumpay mo ito. See you. Mag-iingat ka, ha? Bye-bye. Please. Mr. Thailand, tinatanong ni Mr. Becker kung available po kayo ngayon. Ngayon hindi. Pupunta ako kay Naz mamaya. Ang Taylor? Sure, hindi na rin kailangan. Tinanong ko lang. Gagawin ko na. Sandali! Papuntahin mo ang Taylor. Oo naman. Ano man ang mangyari, show must go on. Teka, sandali lang. Ang gawin mo, i-cancel lahat. Ngayong araw, walang mas mahalaga kundi si Naz. Tama Okay ba po. ang narinig ko mula sa'yo, dear? Walang mas mahalaga ngayong araw kundi si Naz. Tama naman yun. Miss Feza, Thailand? nakalimutan ko ba na may appointment ako sa'yo? Nawala sa isip ko. Hindi, dear. Hindi ako magtatagal. Hindi ko na kayang maghintay pa na kausapin ka. Ano nang mangyayari ngayon sa inyo ni Naz? Miss Feza, naiintindihan ko na mahalaga sa'yo ang relasyon na to. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nagkakilala. Pero hindi ko talaga maintindihan kung anong gusto mong malaman sa akin. Thailand, please. Higit pa sa pamangkin ang turing ko kay Naz. Ang kaligayahan niya ang pinakamahalaga sa akin. Alam mo na suportado ko ang relasyon niyong dalawa. Para kayong pinagbiyak na bunga para sa akin. Thanks. Pero nakita ko si Naz, hindi ko gusto ang sitwasyon niya. Tingnan mo, kung hindi maganda para sa'yo ang relasyon Miss na ito. Feza, wala pong problema sa relasyon namin. At sa totoo lang nga, magpapakasal na kaming dalawa soon. Hindi ko nga po sana sasabihin pero dahil nandito ka, ipapaalam ko na sa'yo. Isang sorpresa po sana ito eh. You're our principal sponsor. Is that true? Magiging ninang ako? O ibig sabihin ba ako ang uupo sa wedding table ngayong taon? Sinabi ko sa mga kaibigan ko, napakasarap ng pagkain na sinerve sa amin kahapon. Kaya lang, parang medyo matagal. Sila medyo nagugutom na. Medyo bumaba na ang blood sugar namin ngayon. Naku po, ang akala ko hindi basta-basta bababa ang blood sugar niyo. Cute-cute niya, hindi ba? Tama ka. Chef, matagal pa ba kami maghihintay? Sandali na lang po. Magsisimula na tayong mag-serve ng food, di ba, Chef? Mabuti naman. Babalik po ako agad. That's great. I'm sure masarap ang Medyo pagkain mabagal ang natin. bagong chef mo, ah. Sigurado ko. Okay, excited na ako. O ano? Hindi ba siya sumasagot? Hindi eh. Pupuntahan ko na po siya. Pupunta rin ako. Hindi na. Dito ka na lang, bro. Baka kailangan ka nila sa mga preparations. Ako nang pupunta. Saan ka pupunta? Hindi Saan mo na. siya hahanapin? Oo, oy. Ano ba yan? Nangyari na nga bang kinatatakutan natin? Kinidnap na nga ba nila si Firat? Sino? Sinong gagawa nun? Makasalanang tao. Love killer. Manipis ang labi. Ano sinasabi nito? Sino naman gagawa nun sa kanya? Wala naman siya kaaway. Di ba, Gulindam? Naglalakad-lakad siya simula pa kanina. Siguro, hindi na niya kaya maghintay. Baka kaya siya umalis. Huwag kang malungkot, ate. May in-love ulit si Firat. Ang masama, susuko rin. At ikaw ang mauupo sa mother-in-law chair habang umiinom ng kape. Ano naman yon? Alam niyo, Ate Gulindam, Anne, sinusunod lang niya ang puso niya. Hindi ba, Ate Gulindam? Kung nag-aalangan si Firat, balak ko na bigyan siya ng tahanan. Hahanap ako ng babaeng babagay sa atin. Yung madaling pakisamahan. Yun ang target ko. Alam mo, itong suit na ito, walang ibang pagbabagayan, ikaw lang talaga. Sabihin mo yan sa mga taong tingin mong hindi bagay. Siya nga pala, Mr. Thailand. Nagsimula na kami maganda ng tuxedo para sa kasal mo. Pero, na-postpone ba ang kasal? Bakit mo naman nasabi yan? Paano ko ba sasabihin? Ang daming weird na chismis pero sa tingin ko parang totoo yung halik sa video. Pati ba naman ikaw? I mean, matagal ka na sa showbiz. Alam mo, kapag ang isang balita, walang laman at walang basehan, bakit ka maniniwala? Siyempre naman,
Siguradong wala yan. Hindi kami naniwala, pero alam mo naman ang mga chismis, mabilis kumalat. Kaya ang gawin mo, yung tuxedo. Tapusin mo ito ng mas maaga. Sige po. Sir Thailan, mukha po... Ano nangyari? Nakipag-usap ka na ba kay Cheng? Nandyan na ba ang sorpresa ng chef?